And hayaan niyo po ko sa umagang ito na dalhin sa inyo ang mensahe ng Panginoon na pinamagatang When the darkest bribery in history became the brightest hope for eternity. Amen po ba? Amen. Bakit may bribery? Lingkong-lingkong may bribery. No? Next slide. Did you know when and where the most scandalous bribery and cover-up happened? A lot of you might say, Pastor, tinatanong pa ba yan? Siyempre, sa Pilipinas yan. Kidding aside, kapatid, I agree with you. No? Kasi totoo naman, no? Kasi ito yung patok na patok na yun eh. Marahil pinag-usapan po tayo ng maraming bansa ngayon, no? At sa totoo lang, mukhang, sabi yun, medyo ilag ang mga bansa, mga presidente, mga pinuno ng mga ibang bansa sa ating, ating administrasyon. Hanggang ngayon, wala pa rin mong nakukulong na malaking isda. Sino ba yung malaking isda na yan, no? Kayo po nagsabi niyan. But as Christians, the most scandalous bribery and cover-up story happened in the Bible. Next slide. Alam niyo po sa Eden, si ahas po tinep si Eva. Tinep po siya na, sabi niya, sa Genesis 3:1, totoo bang sinabi ng Diyos kapag kayo kakain ng anumang punong kahoy o bungang kahoy sa halaman? Sumagot naman po ang babae. No? Maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyo. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hihipuin pa ng bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami, sabi sa verse 3. Ngunit sinabi ho ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Dito sa Eden, mga kapatid, makikita natin that the serpent pleads for a counterfeit promotion. No? You will be like God, sabi sa Wikid English. Magiging katulad ka ng Diyos. At sadly, pero kalooban niya ng Diyos tinanggap po ni Eva ang deal at pinagpalit po niya yung kanyang obedience sa isang kasinungalingan na ikay magiging katulad ng Diyos, na ikay magiging marunong. Next slide. Naalala po ba ninyo yung story ni Herod at ng mga Magi? Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. In verse 3, makikita natin dito, nang mabalitaan mo ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya pinipon niya po ang lahat ng punong pari at nakapagturo ng kautusan. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinusulat ng propeta. No? In verse 7, nagpasan po natin ng bahagayan, sabi doon, nang mabalik ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya,
ipagbigay alam ninyo kagad sa akin, upang ako naman ang pumunta roon at sumamba rin sa kanya. As I was studying yung context at yung kwento nito, kapatid, kumbaga parang inofera niya pa yung mga magi na, pagka nalaman nyo kung nasaan yung sinilang ng Kristo, ang hali ng mga Hudyo, timbrihan nyo ako Pinangakuhan sila ng favor, no? Ng magandang pagtitinginan, no? Relasyon. Tinangkali ng subulan, tinangkali ni Herodes na subulan ang mga pantas upang pigilan ang kalooban ng Diyos. Ikatlo, alam niyo po rin yung kwento ni Judas Iscariot, no? Yung betrayal na ginawa ni Judas. Ibinenta ko ni Judas si Jesus sa halagang 30 pieces of silver. Imagine, no? Yung kanilang disciple, kanilang Panginoon, kanilang guro, kanilang master, ibinenta niya sa halagang 30 pieces of silver. Imagine kung gaano katindi yung betrayal na ginawa ni Judas. Dito sa atin sa Pilipinas, kung sino yung master mo, hindi mahuli-huli. Kahit gaano pala kalaking pera yung pinag-uusapan dito, hindi mahuli. Sa panahon ni Jesus, 30 pieces of silver. Binetray siya. Ika-4, the bribing of the guards after the resurrection. Kanina binasa. Talagang ginamitan ng makinarya para lang mapagtakpan yung pagkabuhay ni Jesu Cristo. Next slide. I want to give you a short background. Bago po ang Matthew 28, verses 1 to 15. Ang Panginoong Jesu Cristo po, ipinako na po siya sa krus. Sa buhay, inilibing na ho. At sineryohan po yung kanyang libingan ng napakalaking bato at binantayan po ito ng mga gwardiya. Sa pag-alala po ng mga religious leaders, sa kanilang anxiety, sa kanilang paranoia, sa kanilang pagiging protective, sa kanilang political status, nagimbal po sila at talagang sinigurado nila, teka lang, baka mamaya magkatotoo yung sinasabi niya, na muli siyang mabubuhay. Kaya sinabi, lumapit po yung mga religious leaders kay Poncio Pilato, pwede po bang lagyan natin ng mga bantay yung libingan ni Jesus? Ganun po katindi yung kanilang yung kanilang sitwasyon that time. Kasi they were so protective of their status. Patok na po kasi yung pangalan ni Jesus Cristo. At sa Matthew 28 verse 1, mga kapatid, makikita po natin doon na yung mga kababaihan, okay, si Maria Magdalene at yung iba pang Maria, ay nagpunta po sila sa libingan ni Jesus. And they were expecting Jesus lying doon po sa kanyang libingan. Pero nagimbal po sila kasi hindi po yun yung kanilang naratnan. At dito lang po iikot yung ating paksa sa umaga dito. Number 1, I will deliver the message in 3 points. Number 1, the darkest bribery in history. Ikalawa, the brightest hope is revealed. Number 3, God's perfect plan turned every human skin into an eternal blessing. Point number 1. Religious leaders conspire to eliminate what threatens their power. When Jesus was born, the religious and political powers were immediately disturbed. In Matthew 2, Herod and the Jewish leaders secretly investigated the child-born King of Jews. Instead of rejoicing at God's promised Messiah, they felt
threatened. Nung narinig po ni Herod ang pagkapanganak ng Messiah, sobrang disturbed po siya. Ganun din po ang Jerusalem. Ironically mga kapatid, kung titignan po natin, eto mga chief priests, mga teachers po ng law, alam po nila yung propesiya, alam po nila yung salita, that Christ would be born in Bethlehem. Pero they had no effort to seek Him. Di ba kung maalala po natin, nagpunta po yung mga magi sa kanya, nagtanong, clueless si Herod. Tinawag niya pa yung mga religious leaders, teka nga, ulong nga tayo saglit. Ipapanganak daw ang hari ng mga Hudyo, ang Messiah. Saan nga ba ito? Di ba? Naturingan nga sa lugar nila, ipapanganak ang Messiah, pero hindi nila alam, wala mo silang idea. Meanwhile, foreign magi traveled far. Galing pa po sila sa napakalayo simply because they saw a star. And so they came to worship. Herod secretly summoned the Magi, no? Na parang gusto niya kumuha ng intelligence at nagpretend po siya na gusto po niya mag-worship doon sa Messiah. Pero ang totoo, kapatid, ang goal po niya was to protect his throne. Kaya naman God intervened by warning the Magi in a dream. And they obeyed by taking a different route pabalik po sa kanila. Ganon din po. Nung makaalis po at makauwi ang mga Magi, winabingan po ng Diyos si Joseph sa kanyang panaginip na kailangan po nilang lumipat papuntang Egypt upang protektahan po si Jesucristo, ang Messiah. Sa sobrang inis po ni Haring Herod, no? Umabot po ito sa Violence Act na nagbigay po siya ng order na patayin lahat ng mga lalaki, batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig bayan kung merong 2 years old below. Pero sa kasamaang palad, he could not stop God's redemptive plan. Hallelujah. Amen. Bullet 2. Nagpulong po ang mga leaders ng simbahan para i-eliminate si Jesucristo because Jesus had been teaching with divine authority. Jesus exposed their hypocrisy. Jesus corrected false traditions. Harap-harapan po kapatid ng mga ng madla, ikinokorek po ni Jesucristo ang mga Pharisees, ang mga scribes. Napagtanto po ng mga dla na itong mga religious leaders na ito ay mga meron silang double life. No? Sa harap po ng maraming tao, napaka-religious, magagaling magbanggit ng scriptures, no? Pero sa kanilang mga personal na buhay, mga puso nila, talagang malayo po sila sa Diyos. Takot na takot po sila that time because Jesus attracted the crowd. Yung credibility po ni Jesus Christ was so uprising na parang natatabunan na po sila. They felt like they were losing yung kanilang control, yung kanilang influence sa madla that time. Next slide. And so, they plot to kill Jesus. Sabi niya, Matthew 26, verses 1 to 5, when Jesus had finished saying all these things, He said to His disciples, as you know, Passover begins in 2 days, and the Son of Man will be handed over to be crucified. At the same time, the leading priests and elders were meeting at the residence of Caiaphas, the high priest, plotting how to capture Jesus secretly and kill him. But
not during the Passover celebration. They agreed, or the people may riot. Next slide. Judas agreed to betray Jesus for 30 pieces of silver, kapatid. May kita po natin yan kung babasahin natin ang Matthew 26 verses 14 to 16. Imagine mo, kapatid, no? Si Judas, pumunta mo siya diretsyo sa high priest. Imagine that. Disipulo mo siya ni Kristo, pero tila ba parang may access siya sa loob? Na para bang, alam mo yun, may passes. Tinatanong ko nga could it be, possible na talagang dumiretso lang si Judas doon ng ganun-ganun, na para bang hindi naman siya parte ng grupo, talaga ba? So napaisip ako. Pero Judas was taken seriously. In-entertain siya, kapatid, because he had high value information. Jesus wasn't just a random citizen. Hindi ho siya commoner. Hindi ho siya normal na tao nun. Because he was one of the 12 disciples kung maaalala natin. And that alone gave him credibility. Alam mo na yung movement ni Jesus Christ. Alam mo na yung mga private locations. No? Saan nananalangin si Jesus. Diba? Saan ba yung mga, kapag nagbibido si Jesus sa crowd, saan siya nagpupunta? Saan ba yung tambayan nila? No? Saan ba siya nanululuyan and all that? Yung routine niya away from the crowds, yes. Kung pag-usapan natin yung in intelligence term, Judas was a tier 1 asset. Kaya naman winelcome kaagad siya doon, pinakinggan kung ano yung gusto niyang sabihin. And that time, yung mga chief priests, they were already looking for an insider. And then Judas, initiated the meeting, nagpunta siya doon Siya mismo yung doon I-present niya yung sarili niya, kapatid, that time. Nagpunta siya sa chief priest, Nag-volunteer siya. The priests were already plotting to kill Jesus, and then here comes Judas, who came with the solution. Ang sabi niya, magkano ba ang makukuha ko kung ipagkakanulo ko si Jesus Cristo? Magkano ba? Alam mo ba yung 30 pieces of silver, kapatid? When I was researching, sabi mo sa Exodus 21 verse 32, sabi doon, kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng bahay. 3 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. In the Old Testament, kapatid, ang 30 pieces of silver, compensation po ito sa accidental death kung may alaga ka mga hayop. No? Accidental death po ito ng isang alipin. Not even a king, not a prophet, not a teacher. Just a slave. Kaya naman kung titignan mo, for Judas, para ibenta po niya si Jesucristo sa halagang 30 pieces of silver, abay, di ba? He was not just accepting a payment. He was assigning a value to Jesus Christ. Ganun lang yung halaga niya kay Jesucristo. Imagine, binenta sa 30 pieces ng silver. What others worship, kapatid, Judas sold. Diba, dami namamangha kay Jesucristo? Hinahabol-habol nga siya Dahil nga naniniwala sila Magmamangha sila sa kapangyarihan ng kanyang pananalita, ng kanyang turo, lalo higit doon sa mga kaya niyang gawin na kamangha-mangha. Wino-worship siya Pero si Judas, binenta lang siya for 30 pieces of silver. Now, Judas' act forces us to ask
a hard question today. Kamusta po? Magkano po ba? Gaano po ba kahalaga si Yesu Kristo sa atin sa panahon niya? Do we treat Jesus as priceless? Or just a seasonal decoration because it's Christmas? Gaano po ba sa kahalaga? Ano po ba yung kaya natin i-give up para kay Jesus Christ? Amen. O kaya nang bali natin siyang i-give up just because of our personal Di ba? Nangyayari pa rin yun sa panahon ngayon. Let me tell you that Christ is the true gift of Christmas. Yung pagdating po ni Jesus Christ, it brought us hope. A hope that does not disappoint sa anumang uri mang problema, sitwasyon, o pagsubok na daanan natin sa buhay natin. Si Jesus, He came not to celebrate for worldly recognition, kapatid. He came to rescue the lost. He came to rescue us. He came not to offer temporary comfort. Alam niyo, pag marami kang pera sa ganitong season, temporary yung comfort, nauubos yun eh. Di ba? Pag Pasko, iba yung dating sa atin, Nakalakihan ko na parang kapag Pasko, parang paldo. Parang maraming bibigay. Parang ganito, ganyan. Pero pagdating ng January, wala na yan. Diba? Kaya nga po, palagi natin sinasabi, back to reality, aray ko. Kasi nauubas mo Ang goal ko po sa umagang ito, mga kapatid, is mas maging malalim at meaningful yung pag-celebrate natin ng Pasko. Because Jesus came to give eternal joy that nothing and no one can take away. Kapatid, let me tell you this. As far as naiintindihan mo ang halaga ni Yesu Kristo sa buhay mo, it doesn't matter kung marami ka pang panganda ngayong Pasko. Or kung ano lang yung kaya ng budget mo. It doesn't matter kung marami ka bang bagong gamit ngayong Pasko, marami ka bang napuntahang lugar ngayong Pasko, paldo ka ba ngayon? Okay, so below 500 pa yung pang-Noche Buena mo, okay lang yan. Sabi na natin, di ba? Carry na yung 500, laban na yan. Dinagdagan pa ng 50 pesos daw per week ng mga kolehiyo eh. Ayoko naman ng politika, pagod na po ako eh, nakakainis na yung Diba? Pero ang point ko po dito, kapatid, okay lang. Kung ano mang meron ka yung kaligayahan hindi dapat nakadepende sa pera, handa, dekorasyon, mga masarap sa mata. Hindi mo dapat dyan nakadepende yung ating kaligayahan, kapatid. Hindi man kasya ang budget mo this Christmas, ang mahalaga, alam mo kung bakit dapat maging masaya ka talaga kapag Pasko. Amen? Amen. Mga kapatid, on a personal note, Jesus really means to me and my family. Alam ko, ganun din kayo. We had so much this year. I've had too much to carry this year. I'm telling you. Simulan natin ng December pa January. Nagkatulik tatay ko, hanggang ngayon, hinihikayat ako kumompromiso. I have fully paid few liabilities this 2025, praise the Lord. Hindi ko ma-imagine na bayaran ko sila. Namatay stepmom ko, yung few relatives ko nagkaroon ng multiple strokes. Isa sa mga cousin ko, binisita ko dahil namatay sa heart attack. I had 2 consecutive non-surgical procedures dahil sa mga obstructing na kidney stones sa ureter ko, sa both kidney ko, sa bladder ko, which cost me 280,000.
excluding prescription. Si Thea nagka-dengue. Yung most recent one, pagpa-check up ko, sabi ng doktor sa akin, enlarge na yung puso mo. Not only that, another test of character sa ministry. I've had so much, too much. Pero I have realized na wala ang dinaanan ko sa dinaanan ng Panginoong Jesucristo. Wala. Walang-wala. He was betrayed, sold into 30 pieces of silver by one of his disciples. Disipulo niya yun na binenta siya eh. Kung ikaw man leader, ma-disrespect ka ng kapwa mo, mananampalataya, mali pa pala yan. Kasi si Jesus binenta eh, hindi lang naman dinisrespect eh. Binenta eh. Imagine kung gaano kasakit yun. Karumal-dumal na pamamahiya at paglalapastangan ang inabot niya. Di ba? Alalahanin natin, siya'y dinuraan, sinampal, sinuntok, tinadyakan, nilatigo, pinabuhat yung krus, pinako sa krus, kinotsa pa, namatay. Bagaman walang kasalanan. Inuulit ko, walang kasalanan. Siya'y nagdusa para sa iyo, para sa akin. Kaya si Jesus, dapat Jesus, si pag-usapang Jesus, hindi dapat maliit na bagay, dapat malaking bagay pag kay Jesus. Amen. Pag si Jesus ang usapan, hindi pa pwedeng non-negotiable yan. Next slide. The brightest hope is revealed. Sabi po dyan, early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Kapatid, diba? Yung mga alagad ni Kristo, yung mga babae, pag excited pa siguro pumunta doon kasi mahal namin si Kristo. Marami siyang ginawa sa buhay namin. Nagdagdala pa nga ng pabango eh. Yeah? Siguro mamahaling pabango na naman yung katulad ng alabaster jar, di ba? Nabuhay pa siya. Di ba? Ini-expect nila sa panahon natin ngayon, parang imbal sa mundo din eh. Di ba? Parang hindi mamahaw masyado eh. Ini-expect nila na si Yesu Kristo nakahiga doon. Dapat siguro iiyakan pagdating doon. Diba? Magbabalik na daw sa ginawa ni Yesu Kristo eh. Yun ang ini-expect nila. Pero, nag-invite sila pagpunta nila doon eh. Nagkaroon ng earthquake. Kasi may bumabang anghel ng Diyos galing sa langit. Iniurong yung yung takip nung inurong eh. Tapos, umupo dun sa, inurong na, umupo pa dun. Imagine that. Shock na shock sila kapatid. Next slide. Luke 24 verses 1 to 4. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men clothes that gleamed like lightning stood beside them. Ang ganda rin ng kwento kay Luke eh. No? Pagpunta nila doon, bukas na yung libingan, hindi pa nila nakita si Yesu Kristo. Tapos merong dalawang parang nakatayo sa kanilang nagniling-ning. I-appreciate natin. Next slide. Sa Mark naman, Mark 16, 1 to 5, sabi nito, when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, bought spices so that they might go to anoint Jesus' body.
very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?" When they looked up and saw that the stone, which was very large, had been rolled away, as they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side. They were alarmed. "Do not be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid them." Pinakita ko eh. No? "But go, tell his disciples and Peter, he's going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you." Ang ganda kapatid ng story. Dito naman binigyan din dito, no? Actually, bulig nga yung mga pupunta kay Jesus eh. Pinag-usapan nila, sino mag-rule yung doon? Ang laki yun. Yeah? Pansin natin yun, no? Ang laki-laki yun eh. Pero nakita nila naka-roll yun na. At pagpunta nila doon, syempre naalarma sila. Tapos may biglang kumakusap sa kanila. Hinahanap si Jesus, no? Siya, hinahanap si Jesus. Yung pinako sa krus. Wala na, nabuhay niya sa muli. Yeah? Nabuhay niya sa muli. Tingnan mo, ito yung pinag-ikat niya, nakatiklop na nga yung mga eh. Tapos na ang palabas. Yeah? Huwag kayong maalarma. Okay? Next slide. Sabi naman sa John 20 verses 1 to 8, basahin natin. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niya na alis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa mga alagad na mahal ni Jesus. Sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niya nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at mga panyong ibinalo sa ulo ni Jesus. At ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang mga alagad na naman dumating at nakita niya ito. At siya ay naniwala. Dito naman sa story na ito, pagkita ng karol nito, ako agad yung mga babae, "Oy, silipin ninyo. Mukhang ginako na yung katawan ni Jesus." Yeah? Wala na namin yung katawan ni Jesus doon. Hindi ka tatanggalan ng mga tela dyan. Kukunin ka ng buo. Yeah? Nakatanggal na yung mga nakabalot eh. No? Malamami return sa dating eh, no? Yeah, tinanggal yung balot. Tiniklop. Kapatid, what I was trying to prove is that the tomb was empty. Kapatid, ang saklat nung, yung binitray si Jesus Christ. Pero okay lang. Kasi pagkatapos ng 3 araw, no, ng kanyang pagkamatay sa roob ay nabuhay magmuli. Katulad po ng sinasabi sa Scripture, katulad po ng kanyang mga pangako. Next slide. The guards report, the priest and religious leaders paid the guards to suppress the truth, funding a cover-up and spreading false reports that the disciples had stolen Jesus' body. Noong yung mga women, kapatid, papunta na sa kanilang mga kasamang disipulo. Etong mga guardia naman, nag-report po sila sa mga chief priest ng lahat ng kanang nangyari. Imagine, kung nakita ko ng mga babae yung nangyari, yung mga guardia nandun eh. Eksaktong sitwasyon eh. Nandun ho yung mga guardia. Nakita nila kung anong eksaktong nangyari. Yung marahil yung earthquake, marahil yung pagdating ng anghel, iginulong, umupo doon, marahil nakita nila lahat yun, kapatid. Yeah? Kaya kung may kwento itong mga kababaihan ito, may kwento po itong mga guardian ito, na hindi po pwede pasinungalingan.
Ngayon, nung narinig po ng mga chief priest, yung kwento, yeah, nagpulong po sila at nagkaisa sila na subukan natin ito, bayaran natin ng malaking pera ito mga to. At sabihin natin sa kanila ganito, yung mga disipulo, pumunta ng gabi, ninakaw yung bangkay ni Jesucristo habang kami ay natutulog. Kapatid, nag-set nga ng bantay doon para bantayan eh. May pito that time, hindi yung parang nagbantay doon. Hindi katulad kung sa ating dito yan, natutulog yung bantay pagkagabi. Yung nagbabantay ba, pero tulog. Alam niyo naman po yan, di ko na po napanggitin niya. Kasi nakakaantok nga naman dito. Diba? Okay lang po yung kailangan kaysa naman laging gising yan. Mas may problema kung tayo dyan, baka iba tinira yan, kaya gising yan. Hindi ko sinisiraan, mahirap po yung tatrabaho sa gabi sa totoo lang. Diba? Ang gusto ko lang po ipunto dito, diba? Iba ho ang culture dati, iba ho yun. Na kapag ikaw ay soldier, no? Trabaho mong bantayan yun talaga, bantayan mo talaga yun. Yeah. Kaya komandado sa iyo eh. Tapos papalabasin yung parang nakatulog lang sila. Tapos dinako yung ano. Diba? Eh, anong ginawa nito? Ano? Sa totoo lang kasi, malilintikan po yung mga gwarda. Kaya ako sinasabi sa verse 14 ng mga chief priests, kapag nalaman to ng governor, si Pontius Pilate, huwag ka na ngayon magkalala, kami na baka ng papay. Magagalit po yun. Diba? Kaya ako sinabi dito eh, kami na bahala, magpapaliwanag para hindi kayo magkaproblema. Okay. So ginawa ng mga ng mga guards, tinanggap po nila yung malaking pera as at ipinamalita po nila yung kasinungaling na naninako po ng mga disipulo. At hanggang sa ngayon mga kapatid, yung pa rin yung binabalita. Tinanggap po nila yung kasinungaling. Next slide. Mga kapatid, I want us to appreciate this. Let us read. Okay? Basahin po natin. Ready, go. Unang Korinto 15, verses 1 to 8. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita ang pinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balita yung tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naniligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ng salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang magluhad ng inyong pananampalataya. Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko inyo. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinabi sa kasalatan. Inilig siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Pedro at saka sa dalawa. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay ng lahat. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit ako'y tulad ng isang batang ng kananak nang wala sa panahon. Testimony mo ito niya eh. Testimony ni Paul sa kanyang ministry. Kapatid, di ba? Kapatid, kailangan dapat alam po natin i-celebrate yung pagkasap tinanggap po natin sa iba. Yes. Kamusta po tayo sa bawat araw ng buhay natin? Tayo po ba ay makikilala na ito mga Kristiyano ng mga ito na ito yung mga kapatunayan na sila yung tumanggap ng pag-asa, ng hope na galing sa Panginoong Jesucristo na siya namatay at muling nabuhay. Kamusta po yung mga personal lives natin? Kung i-reflect natin. Kamusta po kaya yung mga testimonies natin sa ating mga tanongin? Kapatid, something na kailangan natin i-enjoy, hindi lang tuwing Pasko, ngunit sa bawat araw ng buhay natin. Na yung balitang tinanggap natin, kapatid, ay totoo. Amen. Okay? At naliligtas mo tayo dahil doon sa katotohanan ng Diyos. Dapat maintindihan po natin yan.
Next slide. Sabi sa 1 Corinthians 15:14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Praise the Lord, no? Kasi pag nagpe-prepare yung mga pastors ng preaching, kagabi hindi ko alam paano papayutin yung buwan ko kasi nagtatrabaho ko tapos na-stress ako yung preaching. Hindi ko alam, work from home na ako eh. Ibig sabihin pala, sabi ko parang hindi ko yung mga times na hindi sobrang ready, sobrang daming nangyayari. Sobrang pagod ako. Pero laban, nanggigigil ako ng parang Lord, gusto ko lang mag-serve. Parang meron pang, alam mo yun, hindi ko na tinitignan yung marami yung kahinaan ko, yung kakulangan ko, pero alam ko kasi na, alam mo yun, sa Panginoon to eh. Yeah? At yung salita ng Panginoon, buhay, totoo. Kaya nakapanggigil, nakaka-excite na magpunta at maglingkod sa Diyos, magpagamit sa Diyos, kapatid. Na hindi pala, hindi, alam mo yun, na may kabuluhan pala yung pagpapagal natin mga Kristiyano. Amen. Diba? Sa mga pastors, no? Meron pa, may nagpupuyat ka. Diba? Na parang ginawa ng pagkain ng pagbabasa ng Biblia, umagat ang nga gabi. Kasi hindi ka masatisfied. Na minsan parang, alam mo yun na yung priority mo. Parang secondary na yung mga bagay na dapat importante, right? Pero hindi pala yung walang kabuluhan. Ganon din tayo kapatid, yung pananampalataya natin, hindi pala walang kabuluhan. May sense kapatid, bakit tayo nagpupunta ng church? May sense bakit tayo nagpapagal at nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. May batayan po yung pananampalataya natin dito. May pinanggagaling something na totoo. Something na nangyari talaga kapatid. Something that is powerful na hindi mo pwedeng pasinungalingan ng kahit sino. First Corinthians 15:7-19. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa ng lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pero praise be to God, kapatid. Kasi si Yesu Kristo namatay, nagbuhay, magmuli. Amen. Narinig mo kapatid? Hindi na ho tayo nananatili sa ating mga kasalanan ngayon. Nilinis na ho tayo sa ating mga kasalanan. Nilimot ang ating mga kasalanan sa 2 Corinthians 5:17-21. Makikita po ninyo dyan. Hinilimot po yung ating mga kasalanan. Binura kapatid. Hindi na ho tayo. Na-appreciate ko yung sinasabi ni Pastor na naalala ko pa, na hindi ka na makasalanan, nagkakamali ka na lang. Diba? Amen, diba? Praise God. Kapatid, may patutungan mo itong pananampalataya na meron tayo ngayon. Marami yung tao sa panahon ngayon. Grabe ang hawak. Mamamatay na kami na ganito, ganyan. Lumaki akong ganito, dito ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Kapatid, literal, mamamatay ka talaga doon pag hindi ito pinaniwalaan mo kapatid. Pero praise be to God, tayo man ay mamamatay man tayo dito sa mundo ito. Diba? Dadating yung time. Diba? Bubuhayin din po tayo magbuli. Kaya ang ating Panginoon nabuhay. Tayo hindi. Hello? Diba? 1 Corinthians 15:21-23. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Hallelujah! Praise God! May pag-asa kapatid, no? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Mas marami ka pong problemang dinaanan sa akin, hindi ko alam. No? Pero kapatid, temporary lang ito. Dadating yung time, matatapos din ito. Dadating yung time, makakamit din natin yung buhay na pinangako ng Diyos. Yung corona ng buhay. Dadating yung time, hindi mapapasawalang, yung lahat ng effort na ginagawa natin. Lahat, alam yun, we always have a choice to tumigil na. Ayoko na, pagod na ako. Pero we still continue. No, magtagal sa Panginoon, magtiis. Amen. Kasi alam natin, no, yung pangako ng Diyos, hindi ka sinungalingan, hindi ka lulukoy. Diba?
makasarili. Talagang dakila yung pag-ibig na nangako sa iyo. Yeah? Dalisa yung kanyang mga butibo. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Praise be to God din. Salamat sa mga nagbahagi sa atin ng salita ng Panginoon. Nandito tayo ngayon. Dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, mabubuhay tayong magbuli pagdating ng time. Ngunit ang bawat isa may kanya-kanyang takdang panahon, ha? Huwag nyo gusto yung mabuhay magbuli kasi bago may mabuhay magbuli, mamamatay muna tayo. Okay? Sabi rito, may takdang panahon. Huwag po tayo magmadali. Next slide. Third point. God's perfect plan turned every human scheme into eternal blessing. Bullet number 1. The disciples, once scattered and fearful, are empowered by the Holy Spirit to preach resurrection hope. Sabi ko sa mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Mga Gawa 2, verses 1 to 4. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumako sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Pero alam niyo kapatid, imbis na mamangha yung mga tao dati na nakakita at nakarinig yung mga pangyayari, na ito mga disipulo ito ay nagsalita ng kanya-kanyang ng iba't ibang wika. Tatang kasi kapag ang daming iba't ibang tao doon na pinanggalingan. Galing sila sa sabihin natin sa bayan ganito, o ganyan, that ang gusto kong sabihin, magkakaiba po sila ng lingwa. At lahat po sila nagsisipagtaka. Bakit itong mga disipulong ito, taga dito ito, ba't nagsasalita sa mga iba't ibang lingwahe? Tignan mo yung salita nila. Yung salita natin, sinasalita nila. At alam nyo naman kung ano yung pahayag nila. Ikinikwento mo nila kung gaano mo, di ba? Kadakila ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. No? Lahat po sila that time, no? Kaya iabot, di ba? Ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan mo ng pagbaba ng banal na Espiritu. Pinuspos po silang lahat upang makapagsalita po sila sa iba't ibang lingwahe upang ma-reach nila. Di ba? Ang bawat tao. Ngunit sabi ng iba, may mga iba na talaga niniwala. Mga lasing lang yan. If you will read, no? Mga Gawa 2, verses 1 to 13, sasabihin ito sa may bandang dulo. Lasing lang yan mga yan. Ngunit, tumayo si Apostol Pablo at nangaral. Next slide. Okay na. Check na yung next slide na. Balik mo muna. Sabi ko sa Gawa 2:14 to 21, basahin mo po. Tumayo siya in response doon sa mga nagsasabi na mga lasing lang yung mga yan, sabi ko niya. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga tao ito. Gaya ng palagay ninyo, alas 9 pa lang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahon iyon, ibubuhos ko rin ang aking spirito sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at pakapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo.
bago dumating ang dakila at paluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Next slide. What the enemy intended for harm, betrayal, death, and conspiracy becomes the foundation of the church and global salvation. Mga Gawa 2:22 to 24, sabi niyan. Sabi ni Pedro, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga pantandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito ay pinagkanulo ninyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay pinapako ninyo at pinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y binuhay o muling binuhay ng Diyos. At pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito. Next slide. Mga Gawa 2, verses 32 to 33. Sundan po ninyo habang binabasa ko. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos, tinanggap siya mula sa Ama, at pinangako ng Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibubuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Tutuloy ko, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus na siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kapatid, ano naging resulta? Verses, nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig dito. Hallelujah. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang apostol, mga kapatid, ano bang dapat natin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyong talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Verses 41 to 42, sabi rito, kaya't ang mga naniniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsasama-sama bilang magkakapatid, magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Kapatid, grabe mo yung impact, no? Sa palagay ng ibang tao, di ba? Alala nyo? Kinukutsa yung Panginoong Jesucristo. Di ba ikaw ang Kristo? Di ba ikaw ang hayo ng Hudyo? Di ba sabi mo, anak ka ng Diyos? Iligtas mo sarili mo. Maniniwala kami sa'yo, pag dyan, iligtas mo yung sarili mo dyan. Di ba? Ang tindi, kapatid eh. Akala nila defeated ang Panginoong Jesucristo. Akala nila talunan. Pero ang katotohanan, nung si Jesucristo ay namatay, muling nabuhay. Nung nakita to, ng mga disipulo at ng mga guwardiya na nagpatotoo sa talagang nangyari. At nang si Pedro at mga kapwa disipulo ay tumanggap ng banal na Espiritu sa pinuspos nito, kapatid. Ganun na lang sila mag-preach ng salita ng Diyos. Imagine, kapatid, kayo na pinag-usapan natin yung mga disciples, nagkalat-kalat sila eh. Sa Gethsemane pa lang, kapatid eh. Di ba? Nung dinakip si Jesucristo, nagwatak-watak na sila doon after nung pangyayari. Dinakip yung master eh, dinakip yung guro eh. Natakot sila. Ibig kasi Apostol Pedro, di ba? Ibig si Apostol Pedro, binilay niya ang Panginoong Jesucristo 3 beses eh. Dahil sa takot, na baka madamay ako doon. Dininay niya eh, naiyak na siya eh. Umiyak siya sa sobrang pait. Di ba? Nung simunas nga eh, nagising siya sa katotohanan ni Pambira. Si Jesus yung papapatay. Parang hindi niya inisip na pwede palang ipako si Jesucristo, yung kanyang master, yung kanyang Panginoon. Hindi niya kinaya eh. Nagpakamatay siya, pumunta sa actually, bago mangyari yun. Pumunta siya doon sa mga chief priest, sabi niya, eto na yung pera nyo. Ayaw tanggapin, tinako niya doon, sa'yo na yan. Tapos nagpakamatay siya, kapatid eh.
Ganun katindi yung, ano yung nangyari? Hindi ka nakapag-repent si ano eh. Si Judas eh, nagpakamatay na sa sobrang hindi niya makayanan yung ginawa niya eh. Diba sinasabi doon nung naglo-Lord Supper, ano sabi doon yung ng Panginoon? Yung magkakanulo sa akin dito, buti pang hindi na pinanganak. Ganun katindi. Ganun pakamatay si Judas. Si Pedro, ibang klase, di ba? Ibang klase yung lungkot niya sa ginawa niya. Sabi niya, harap-harapan sa Panginoon, Lord, patayin man ako ng mga yan, hindi kita pagkakanulo. Diba? Hindi ka pa nga pinapatay doon, sinasabi, kasama mo yun, oh. Kino-confirm lang, bine-verify lang eh. Hindi ko na yan, patay mo na ako, hindi ko na yan. Umiyak siya eh. Hindi na kinaya yung fight ng ginawa niya eh. Itong mga tao dito, yung reaction nila, nung nag-preach si Apostol Pablo, yung reaction nila, napagabog yung kalooban nila, anong magagawin namin? Kapag anong gagawin namin, realize namin na mali pala kami, anong gagawin namin? Nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng naligtas ang marami, kapatid. Yung ikinuring nila parang, ano mo yun, pagkatalo. Eh isa palang takilang, ano mo yun? Takilang gawa ng Diyos. Upang magkaroon mo ng pakatawaran ng mga kasalanan natin, kapatid. Kung hindi mo pumunta ang Panginoong Jesucristo dito, hindi namatay para sa mga kasalanan natin. Kapatid, parang ayoko na. Tama na ito, pagod na ako eh. Yung mga point ng life ko, parang sabi, gusto na umuwi. Hindi pa matulungan, Lord. May joke nga sa Facebook eh. Parang nang aga pa, napaaga tayo noon si Buena ko. Napaaga kasi yung mga hamon ng buhay ko eh. Diba? Ano na? Yung gano'n lang din naman, nakakaya pa na tayo eh. Hindi na buhay ng Panginoon sa Kristo, makakaya ito ang buhay natin. Pag po tayo pumunta dito, kakaya ito. Pumunta dito. Yeah? Dapat, talagang kung nabuhay ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin, hindi pala dapat tayo pinipilit, hindi ka dapat hihila. Di ba? Pag may parte ng pagsunod sa Diyos, hindi mo i-debate yan. Parte ba, kailangan ba, paano mo ba mag-ano? Eh sila, di ba, imagine nyo po yung mga ano, paano ba, tulungan kami, paano ba? Paano pong proseso para kami maligtas, para kami patawaran ng Panginoon sa Kristo? Ginawa nila, nagsisimo sila sa kanilang mga kasalanan eh. Nagpabautismo sila, kapatid eh. Tayo dito, di ba? Hindi ko pwede na, alam mo yun, buti pa yung mga dati, kita nyo yung ano nila, attitude nila, talagang repentant eh, talagang na-realize nila eh. Paano ba? Ano ba requirement? Gagawin ko kasi gusto ko sumunod eh. Sa atin dito, kumusta tayo? Pag kailangan mo sumampalataya sa Panginoon, kailangan ng Bible study, kailangan magpa-member, kailangan magpa-baptize, ay pas mo na ako sana, ito ready. Naintindihan nyo ba talaga? Naintindihan ba natin yung bakit tayo susunod sa Diyos? Grabe kapatid, sila naintindihan nila eh. Proactive eh. Yung iba passive eh. Oh. Sa atin sa kanang passive eh. Reactive lang eh. Mabaptize ka na. O sige, napilitan ka eh. Hindi napilitan kapatid, proactive eh. Tingnan nyo. At pagpabautis mo ngayon pambira, nagpabaptize sila kagad kapatid, hindi dinilay eh. Di ba? Kaya pag ikaw, nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, sigurado ka. Kung pwede naman mabaptize ka na. Di ba? Kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpapabautismo. At nadagdagan ng mga alagad na may 3,000 katao ng araw na yun. Ang klase. Revival, no? Revival. Kapatid, wala pang ano to, wala pang sandwich na bigay to, siguro. Baka wala pang pa-juice to. Baka wala mga ilaw-ilaw to na nangyari yung event, yung revival, wala pang ilaw-ilaw. Walang praise and worship siguro. Yung eksaktong mensahe lang ng Diyos sapat na para mag-desisyon kami ngayon. Hindi kailangan ng camp. Hindi kailangan may budget para lang sumunod sa Panginoon sa Kristo. Diba? Wala eh. Hindi ganun eh. Kaya ito yung aking mungkahi.
Nakatapos na po ako. Last 2 slides to. Next slide po ulit. Sabi sa 1 Corinthians 15. Kapatid, yung mga sinasabi ko po dito, yung salita naman ng Panginoon. Ayoko po sana maging opinionated to or ano yung palagay ko dito, yung revelation sa akin. Gusto ko yung salita ng Panginoon. Yun na yung magsalita para sa atin. Sabi dyan, magpasalamat tayo sa Diyos. Pwede ba basahin natin lahat? Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpaparal para sa Kanya. Kapatid, masalamat tayo sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Pangit man sa mata mo yan o hindi. Salamat tayo. In right character, right attitude, kapatid. Sabi niyan, magpakatatag kayo o kayo matinag. Marahil sa pananampalataya natin, di ba? Sabi ko, pag-ibig na. Lord, parang kakatapos ko na mag-celebrate ng mga, ano natin na? Tagumpay natin na meron naman. I was reminded by this, magpakatatag kayo at huwag matinag. Kapag hindi ko alam kung pinagdadaanan mo, hindi ko alam kung anong, hindi ko alam kung gano'ng mga kagaling magtago ng problema mo, kapatid. Ito ang payo ng Diyos, ang payo ng salita ng Diyos. Magpakatatag ka, kapatid. Okay? Huwag ka magpatinag na naman yan. Okay? Tuloy lang. At doon sa mga naglilingkod, no? Tayo lahat, naglilingkod doon tayo. Sabi diyan, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niyo hindi masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kapatid, it's not about na maitaas mo yung sarili mo. It's not about title. It's not about, alam mo yun? Na ikaw yung mas laging kilala, nakikita. Ang importante, kapatid, kita man o hindi yung ginagawa natin. Tuloy lang, kapatid, maging masipag tayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Next slide. Conclusion. Betrayal didn't win. Death didn't reign. Conspiracy didn't succeed. The church now stands on what hell tried to destroy. And every time the gospel is preached, disciples are made and lives are transformed. Iiwan ko lang po sa iyo ito ng pagbulay-bulayan, pagulit. And last slide, Merry Christmas. Salamat sa kanya.